Isang pagpalang araw sa ating mga kapantay. Ngayong araw na ito is nais ko pong pag-usapan natin ang tungkol naman po sa paano nga ba natin pahabain ang ating buhay or paano nga ba habang ating buhay. Alam niyo po sa panahon ngayon is habang tumatagal po is paiksi na po ng paiksi ang ating buhay. Opo, hindi po tulad nung unang panahon. At napapansin na po natin ngayon na marami na po ang mas bata po ang pumapanaw. Opo, ang kinukuha ni Lord. Ika nga, di ba? Alam po natin at nangyayari po yan sa panahon ngayon. Sa napakarami pong dahilan. Una po yung, syempre, lifestyle po natin, nagiging dahilan, environment, at sa mga kinakain natin, marahil iyan sa mga dahilan. At yung mga iba na kasi libangan ng mga kabataan ngayon. Sabi ko nga yung lifestyle natin ay iba na kaysa tulad ng dati. Dati, yung mga matatanda is mahabang buhay nila dahil sa unang-una is wala pong pollution noon. Hindi po ba? Ang mga tao is naglalakad lamang, nakapa-exercise. Pero ngayon, halos lahat ng tao ay nakamotor o gusto sumakay, ayaw na maglakad. Kaya isa rin sa dahilan kung bakit umiiks ang buhay ng isang tao. At ganun din po sa ating mga kinakain or sa environment ng ating kapaligiran. So, ano ba ang dapat natin gawin para humaba ang ating buhay? Ika nga, sabi nga ng mga eksperto, una kumain tayo ng mga malulusog, masustansya pagkain, kagaya ng mga gulay. Isa sa mga dahilan yan para humaba ang ating buhay. Diba? Uminom tayo ng tubig ng 8 baso isang araw. Makakatulong yan para humaba ang ating buhay. Pero karamihan sa atin ngayon na hindi umiinom ng 8 basong tubig dahil mas gusto lang uminom ng mga juice or something. Pero pag sa tubig, hirap po sila uminom. Marami pong mga taong ganyan hindi po umiinom ng tubig na sakto sa isang araw. Ano pa po? Mag-exercise. O po, alam niyo po, mag-exercise, malaking tulong po para humaba ang ating buhay. Sabi ko sa inyo, mag-exercise, uminom po, kumain ng mga masustansya pagkain, mas makakatulong sa ating buhay. Baguhin ating lifestyle, di ba? Ayun ang makakatulong din sa atin para humaba ang ating buhay. Iwasan masyadong pag-iinom, paninigarilyo, diba? Ang pagkain ng mga masyadong matataba at mga stress sa buhay natin na nagiging dahilan po na paigsin ang ating buhay. So kalakip din po nun, maliban sa mga health cares na kailangan natin gawin, syempre kailangan din natin maging tapat sa ating sarili. Opo, malaking bagay din po maging tapat tayo sa ating sarili. So minsan mga pagkakataon na alam naman natin hindi pwede sa atin, bawal sa ating pangatawan natin. Minsan ba, pag sinabi sa atin ng mga kaibigan natin na, sige, kumain ka nito, gawin mo to, alam natin na makakasama sa ating kalusugan, pero dahil nahiya tayo sa ating mga kaibigan, minsan is napagbibigyan natin sila. Pero alam naman natin na bawal sa atin yun, mga bagay na yun, ba? Pero dahil sa nahiya tayo, hindi tayo naging tapat sa ating sarili, gusto natin sila mapasaya, ano po naging resulta, di ba? Hindi maganda sa ating pangangatawan. Kaya number 1 po is, importante din po maging tapat tayo sa ating sarili. Pangalawa po, mag-enjoy po tayo. Oo, enjoy lang po tayo sa bawat oras. Alam niyo po, ang pagiging masayahan is malaking tulong po para bumata po tayo. At ang nakakatulong din po sa ibang mga tao, pag nakikita ka na masaya, nakangiti, sabi nga nila, laughter is best medicine nga raw po. Opo, maganda po yan. Tingnan mo, kung isipin mo or gawin po like ka masaya, like ka nakangiti. Talaga nga, nagmumukha ka talagang bata. Ako mukha ang bata. Yeah. So, yun po is malaking tulong po pag like ka nakangiti, like ka nakatawa, at nakakahawak po yan sa ibang tao. Malaking tulong po yan mga kapantay. Ano pa po? Mamuhay tayo ng ayon sa ating Panginoon. Opo, ang ibig sabihin, gawin po natin ang tama. Ika nga, diba? Kung ano po makakabuti sa atin. Huwag po tayo gagawa ng mga hindi mga nakakabuti mga bagay na nagiging dahilan ng stress. Opo, kagaya ng halimbawa po, di ba? Mayroon na tayong pamilya. Huwag tayo manira ng ibang pamilya. Opo, alam niyo po ba, isang malaking bagay po yan na maaari magpaiksi sa ating buhay. Sa'yo masaya ka, pero ang paano naman po yung biktima, di ba? Ang biktima ay mamumroblema, mag-iisip, may stress, di ba? Bakit niya siya pinagpalit? Bakit siya iniwanan? Nandiyan yung mga anak niya. So, magiging dahilan niya ng pag-iksi ng kanyang buhay. Alam niyo, marami sa atin sa stress ang makes ang buhay.
opo, nadidepress at hindi kinakaya, ano ginagawa nila? Kung hindi man sila mamatay sa sakit, sa mabilis na paraan, di ba? Dahil hindi nila kinakaya yung mga ganong klaseng bagay. Depression, anxiety, or stress na minsan na kailan para wakasan nila ang kailangang buhay. So yun po mga kapangtay, yung mga bagay na dapat natin gawin para humaba po ang ating buhay. Opo, mag-exercise tayo, kumain ng mga masustansyang pagkain, ayusin natin, baguhin natin ating lifestyle. Lalo ngayon sa ating panahon ngayon, talaga naman, ikaw na po ang mag-a-adjust sa sarili mo kung paano mo babaguhin lifestyle natin, dahil nga po tayo mahilig po tayo sumabay sa agos ng panahon. At syempre po, maging tapat tayo sa ating sarili at mamuhay tayo na nakaayon sa ating Panginoon. Mamuhay tayo ng masaya, na wala tayong inapakan tayo, wala tayong nasaktan tao. Maraming salamat po. This is Kapantay. Have a good time. Thank you. Sana po na gusto niyo po ang aking share sa inyo. Thank you very much.